Hello mga kaibigan, kakilala, kapatid sa Panginoon. Salamat po muli sa opportunity na tayo ay nabigyan upang mag-aral ng salita ng Diyos. Before we start, let us pray first. Our gracious, loving, and awesome God, we worship you because you are the King of Kings, the Lord of Lords. We come and bow down before you today, asking forgiveness for all the sins we committed in our thoughts, in our words, and in our deeds. Be with us today as we listen and study your word, because apart from you, O God, we are nothing. So we claim victory in our activity today. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Our message for today is entitled, Are you ready for Jesus' second coming? Handa ka na ba sa muling pagbabalik ni Jesus? Ang ating teksto ay hango sa Mateo 25 verses 1 to 13. Ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Verse 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. 2, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. 4, ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. 5, naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. 6, ngunit ng hating gabinay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. 8, sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. 9, baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. 10, kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. 11, pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na mga dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw. 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. 13, pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Together, let us learn about the 5 lessons from the parable of the 10 virgins. Lesson number 1 is what's inside the lamp that matters most. Ano po ba ang nasa loob ng lamp? Tama, it's the oil. In the Bible, oil represents the Holy Spirit.
natin ang mensahe ng kaligtasan, naalala pa ba ninyo kung sino yung nag-share sa inyo? Tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus dito sa ating puso. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, since then, the Holy Spirit dwells in us. Ang sabi sa 2 Corinthians 1:22, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu. Bilang katunayang, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So, kapag ikaw ay tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw na, kapatid, ay may tatak na ng Holy Spirit. Amen? Number 2 lesson, we need oil to be ready for His coming. The 5 women in the parable, those with the oil in their lamps, are considered wise. Why? Because of the presence of Jesus in their lives. Another why? Because of the presence of the Holy Spirit in their lives. So, we need Jesus in our lives. We need Jesus in our hearts. Pag wala si Jesus sa ating puso, walang kasaysayan po ang ating pagkabuhay dito sa mundong ibabaw na ito. So, John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayong mga Filipinos are known for hospitality. Tayo po ay matindi ang ating paghahanda kung mayroong tayong bisita na darating sa ating mga tahanan. Alam po ninyo, ang the best na ihahanda natin sa pagdating ni Jesus, ang ating mga sarili. Okay. So, ibigay natin ang best kay Jesus at ang best nating paghahanda para sa Kanya. So, sa papaanong paraan, let us be submissive to the Holy Spirit. Let us be submissive to God. Hindi nakapaghanda ang 5 hangal sapagkat hindi nila kilala ang darating. Hindi nila kilala si Jesus. Kaya sila ay napagsarahan. Ang sabi dito sa Roma 8:9, ngunit hindi na ako namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ayan, maliwanag po yan. So, doon siya sa kaaway. Doon sa diablo. Kung hindi siya kay Kristo, edi doon siya kay Satan. Number 3 lesson, the second coming of Christ is certain. Ang muling pagbabalik ni Jesus ay tiyak. Ito ay sigurado sapagkat siya mismo ang nangako. Kung ating babalikan ang kwento, ang 5 hangal na mga dalaga
ay hindi sila seryoso sa paghihintay sa ikakasal, sapagkat wala silang dalang langis. Pangalawa, sila ay natulog. So siguro, inakala nila na hindi na darating. Pero ang pangako ng ating Panginoon ay tapat siya sa kanyang mga pangako. Tinutupad niya ang mga ito. Sundan natin sa 2 Peter chapter 3 verses 3, 4, and 9. 3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. 4. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Number 4 lesson from the parable. Jesus will come to fulfill His promise. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. 2 Peter chapter 3 verse 13. Tama, ang pagbabalik ni Jesus sa ating mundo ay walang nakakaalam. Tanging ang Diyos Ama lamang. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Diba hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw sa ating tahanan? Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So, maliwanag po na kahit po pala tayo ay may mga possessions, magagarang bahay, magagandang sasakyan, maraming pera, ang lahat ng mga ito pagdating ng ating Panginoon ay mawawala. So, ang bilin sa atin, tayo ay mag-ipon ng mga kayamanang makalangit. Okay. Yung hindi nasisira ng mga anay. Okay, so ito yung mga gawain natin na nauukol sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, maging sa ating kapwa. So, amen? Tama, walang nakakaalam kung kailan ang pagbabalik ni Jesus, subalit ito ay sigurado na siya ay babalik. So, huwag tayong mainip sa paghihintay sa kanyang pagbabalik. Paano naman ang pagbabalik ni Jesus dito sa lupa? 2 Thessalonica chapter 1 verses 8 to 10. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos
at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. 10. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Okay, moving on to the last lesson, that is number 5. Keep your light burning while waiting. Bilang mayroon ng mga Jesus sa puso, atin pong pagdingasin ang ating ilaw na nasa atin. Sana hindi po ito aandap-andap o hindi po natin ito tatakluban. So, ating ihayag din sa iba ang ating ilaw na ito upang sa ganon, sila rin naman na nasa kadiliman ay maliliwanagan. At isa pang paraan ng pagniningas ng ating ilaw ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, sikapin natin na tayo ay laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Upang ating malabanan ang anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Sapagkat ang mga salita ng Diyos ang ginamit din ni Jesus nang siya ay subukin. Amen? 2 Peter chapter 3 verses 11, 12, and 14. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. So ito ang mga bagay na nararapat nating gawin, mga kapatid, mga kakilala, mga kaibigan na sumasampalataya kay Jesus. Ganito dapat tayo maghintay. Sabi ni Jesus, tayo ay dapat magbantay sapagkat hindi natin alam ang araw o ang oras ng kanyang pagbabalik muli. So, ang pinaka-challenging na ating babantayan mga kapatid ay ang ating sarili. Bantayan natin ang ating pag-iisip, ang ating pananalita, at ang ating mga kilos. Nawa ang bawat isa sa atin ay masumpungan na ang ating mga iniisip, ang ating mga binibitiwang mga salita, at ang ating mga ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa
ayon sa kanyang ginawa. Pahayag 22:12. Amen? Purihin ang Diyos sa mga katotohanan na nahayag ngayon. Kaibigan, kakilala, kapatid, masasagot mo na ba ang tanong kung handa na sa pagbabalik ni Jesus? Handa ka na ba? Ikaw lamang ang makakasagot sa katanungang iyan. Tayo manalangin. Aming Diyos na mapagpala, mapagmahal, tapat, sa oras na ito, pinupuri po namin kayo. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan na aming narinig, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na balang araw, sa inyong itinakdang oras, kayo, O Diyos, ay babalik upang kami, Panginoon, ay inyong bigyan ng buhay na walang hanggan diyan sa langit. Salamat po, O God, sa inyong regalo na ito at sa mga gantimpala, O Diyos, na aming matatanggap. Panginoon, dalangin po namin na sana, O Diyos, kami ay masumpungan mo, Panginoon, na nagtatapat sa inyo sa araw-araw na aming pamumuhay. Lord, tulungan po ninyo kami na maghintay sa inyong muling pagbabalik. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen.